ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 Everyday. Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Corn, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Corn, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat-Corn, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Corn, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Masaya ang buhay, kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Goodbye to me, Masya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Marumi ba ang iyong dugo? Huwag magpabaya, kaibigan. Mag-Santon Plus Gold na. Santon Plus Gold. Dahil ito'y subok na makatutulong sa iba't ibang uri ng karamdaman. Ang Santon Plus Gold ay merong ampalaya, mangosteen, malunggay, spirulina at garlic. Kaya mag-Santon Plus Gold na. Mabibili sa mga butika. Goodbye to me, Masya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Paano ko ba mapapanatili ang tamang timbang at pagkakaroon ng tamang nutrisyon, lalo na sa panahon ng pagbubuntis at panganganak? Ano ba ang mga sustansyang kailangan ko para maging malakas, malusog at masigla? Bakit po kailangan kong kumain ng prutas, gulay at iba pang masustansyang pagkain habang bata pa po ako? Paano naman kaming mga nagkakaedad na? Ano ba ang mga praktikal at tamang diet para mapangalagaan ang wastong nutrisyon ng katulad kong senior citizen? Iba't ibang tanong tungkol sa wastong nutrisyon? Sagot namin yan! Iba't ibang issue kaugnay ng tama, sapat at masustansyang diet. Aaksyonan namin yan. Hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Ang bagong programa sa radyo. Ang nutrisyon mo, sagot ko! Nutrisyon mo, sagot ko! Samahan sina NNC Executive Director, Assistant Secretary Doc Apet Dayanghirang at si Xander Cayabyab. Kasama ang mga guest experts sa pagtalakay sa mga isyung pangnutrisyon at kung paano ito tutugunan sa pamamagitan ng epektibo at abot-kayang paraan. Nutrisyon mo, sagot ko! Dito lang yan sa RMN stations nationwide. Tuwing Biyernes, alas 11:30 ng umaga. Nutrisyon mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng National Nutrition Council ng DOH. Nutrisyon mo, sagot ko. Nutrisyon mo, sagot ko. Umusapang may aksyon para sa'yo. Ito ang DCXL News. 558 kHz. 6 na dekadang maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radio at online.
mong napapakinggan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong Sa narinig bayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV Channel 309 Aris Bigapon kita diri. at sa WRMN New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Magandang umaga mga kasama. Araw po tayo ngayon ng Sabado, January 6, 2024. Ako si Radyo Man, Jenny Pahilanga. At narito ng ulo ng may init na balita sa RMN Network News. Mga probinsya na makararanas ng tagtuyot bunsod ng El Nino phenomenon sa pagsapit ng Abril 2024, umakyat sa 56 o umakyat pa sa 56 El Nino, posibleng lumampas sa Mayo, taliwas sa unang pagtataya ayon sa Pag-asa. Katiting na bawas presyo sa kada litro ng gasolina at diesel, posibleng sumalubong sa mga motorista sa susunod na linggo ayon sa DOE. Inflation, yung pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa, bumagal pa sa 3.9% nitong December 2023. Pinakamabilis naman ang pagtaas ng presyo ng bigas sa loob ng 14 na taon na itala ayon sa Philippine Statistics Authority. Supply ng kuryente sa Panay Island balik normal na ayon sa DOE at National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Muling umalma sa patuloy na paninisi sa kanila sa nangyaring malawakang brownout. Bilang nangamatay na sa paputok sa bansa, nasa 2 na. Kabuang bilang ng firecracker-related incident sa pagsalubong sa bagong taon pumalo na sa 600 ayon sa DOH. Tradisyonal na pahalik sa imahe ng poong itim na Nazareno simula na ngayong araw, pero pamunuan ng Quiapo Church na nawagan na wag nang halikan ang imahen. Destabilization plot laban kay Pangulong Bongbong Marcos, fake news ayon sa PNP at AFP. Sa sports, Gilas Pilipinas at Women's National Football Team kabilang sa bibigyan ng highest honor sa Philippine Sports Writers Association Awards. At sa showbiz, TVJ panalo sa copyright case laban sa Tape Incorporated at sa GMA. RMN Network News. RMN Weather Report. Mga kasama, asahan po ang maulan na panahon sa malaking bahagi ng bansa. Ngayong araw bunsod ng shear line o salubungan ng malamig at mainit na hangin na nakakaapekto sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Gayon din hanggang nangahanging amihan ang makaapekto naman sa lalabing bahagi ng Luzon. Kaugnay nito, makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkidlat ang Bicol at Davao Region, Northern at Eastern Samar, Surigao del Sur at Surigao del Norte. Habang mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan ang mararanasan sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon, Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Samantala, paulan naman ang pinagsamang epekto ng easterlies at localized thunderstorms ang nalalabing bahagi ng bansa. RMN Network News. Mga kasama sa detalye na ating mga balita. Pumasok na ang lalawigan ng Cavite sa mga probinsya sa bansa na makararanas ng tagtuyot o drought bunsod ng El Nino phenomenon. Ibig sabihin, 5 magkakasunod na buwan na 60% o higit pa ang kabawasan sa bumagsak na ulan sa nasabing lalawigan. Ayon kay Philippine Atmosphere
Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA Climate Monitoring and Prediction Chief na si Solmoro Zoli sa pagtatapos ng Enero, 14 na probinsya pa ang madadagdag sa listahan. Karamihan anya ay nasa Northern at Central Luzon. Kabilang na nga ang Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cagayan at Nueva Ecija. Dagdag pa ni Solis, sa pagtatapos naman ng Pebrero ay tinatayang aabot sa 27 na probinsya ang makararanas ng tagtuyot. Tataas pa ito sa 44 sa pagtatapos ng Marso bago lalong tumindi ang epekto ng tagtuyot sa pagtatapos ng Abril kung saan naabot naman sa 56 na probinsya ang makararanas nito. Sinabi naman ni Solis sa nasabing panahon ay posibleng makararanas ng bansa ng record high o yung pinakamainit na panahon lalo na sa Northern Luzon. Una nang inihayag ng PAG-ASA na inaasahang huhupang El Nino sa pagtatapos ng Mayo pero pwedeng humaba pa ito. RMN Network News. Posibleng magkaroon ng bawas presyo sa kada litro ng diesel at gasolina sa susunod na linggo. Good news po ito sa mga motorista, sabi ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau. Director Attorney Rino Abad na nasa 20 centimos ang posibleng rollback sa diesel at gasolina. Habang wala pa anyang katiyakan kung tataas o bababa ang presyo ng kerosene o kung walang magiging paggalaw. Pero posibleng magbago pa ito depende sa magiging resulta ng huling trading sa international oil market kahapon. Ayon kay Abad, nakaapekto kasi sa sunod-sunod na serye ng oil price rollback ang oversupply sa krudo sa pandaigdigang merkado. Kaya ilang weeks na tayong may mga rollback dahil nga may mga projection na lumalabas na meron tayong inaasahang oversupply for the first quarter. Kaya nga yung OPEC Plus, gusto naman nila na naman mag-implement ng pagbabawas. Ang estimate dyan ay around 2.2 million barrels ng oil per day yan na gustong tanggalin. So yan lang ang sansa natin na makaranas ng tuloy-tuloy na pagbaba or kung hindi man bababa, at least palaging mababa ang presyo ng petroleum product. Kasabay nito nilinaw ni Abad na hindi nila hawak ang paggalaw sa presyohan ng crudo dahil nakadepende ito sa galaw ng world market. Hindi tayo nagdi-decide yan at wala ibang nagdi-decide yan na kahit na sino, kundi ito yung resulta talaga ng nangyayaring trading price in the international market. Hindi natin masabi. Ang atin talagang masasabi dyan kung ano yung mga galaw ng mga supplier, gaya na ng OPEC Plus na yan, at yung galaw din sa demand. Si DOE-OIMB Director Attorney Rino Abad sa interview ng DZXL News. RMN Network News. Umabot na sa 73% ng mga jeepney sa buong bansa ang nakapag-consolidate para sa Public Utility Vehicle Modernization Program ng gobyerno. Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, Member Riza Marie o Board Member Marie Riza Marie Paches, 76% o katumbas ng 145,721 na units sa mga public utility jeepneys at PUV Express o UV Express ang consolidated na. As of this time, we already have 76% or 145,721 in terms of the units for UV Express and PUJ. For UV Express, nasa 82% na po yung consolidation rate. And for the PUJ, that's 73.96%. Dagdag pa ni Paches, ang pagtaas ng consolidation rate ay dahil sa sinasagawang kampanya ng ahensya noong nakaraang buwan. Overall, we projected around 18,026. But after December 31, yung level po nung nag-consolidate at nag-apply for consolidation was actually 25,629 units. This makes up 142% from what we projected. So meaning to say, the campaign for consolidation during the last stretch of December was actually effective. Si LTFRB Board Member Riza Marie Paches,
Matatnandaang napaso na ang deadline sa aplikasyon ng consolidation ng mga PUV noong December 31, 2023. Gayunpaman, pinapayagan naman ng LTFRB na bumiyahe ang mga jeep sa mga lugar na wala pang 60% ang consolidation hanggang sa katapusan ng buwan ng Enero. Samantala, tiniyak naman ng LTFRB na hindi aabot sa 50 pesos ang pasahe sa mga jeepney. RMN Network News. Bumagal pa ang inflation o galaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa sa pagtatapos ng taon. Batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, naitala sa 3.9% ang inflation nitong December 2023. Mas mababa ito kumpara sa 4.1% na naitala noong buwan ng Nobyembre. Sabi ni PSA National Statistician and Civil Registrar General Undersecretary Claire Dennis Mapa na ito na ang ikatatlong sunod na buwan na bumaba ang inflation. Ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Disyembre kaysa noong Nobyembre 2023 ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels. Ito ay nagtala ng 1.5% inflation at 59.6% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa bansa. Ang pangalawang dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Disyembre kaysa noong Nobyembre ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Ito ay may 5.4% inflation at 31.6% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa bansa. Si PSA National Statistician and Civil Registrar General Undersecretary Claire Dennis Mapa. Nasa 6% pa rin ang average ng inflation sa buong 2023 na mas mataas sa target ng pamahalaan na 2 hanggang 4% lamang. Pinaka nakaapekto sa inflation ng pagsipa ng presyo ng bigas noong Setyembre ng nakaraang taon. RMN Network News. Presyo naman ng bangus sa Pangasinan bumaba. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Buds Agtalaw ng IFM Dagupan. RMN Live Report. Bumaba ng 20 pesos ang retail price ng kada kilo ng isdang bangus sa mga palengke sa buong lalawigan ng Pangasinan. Mula sa dating 200 pesos sa retail price ito, 180 pesos na lamang ang retail price nito ay na din sa monitoring ng update ng Department of Agriculture Ilocos Region pagdating sa mga selected agri-fishery commodities. Samantala, sa pinakaling update naman ng DA Ilocos Region, nasa 130 pesos din ang retail price ng mga isdang tilapia sa lalawigan. Ang galunggong naman o local imported ay naglalaro sa 200 pesos per kilo nito at ang alumahan nila sa 180 pesos per kilo ang retail price. Patuloy naman ang kalakalan sa mga produktong isa sa wet market ng lalawigan ng Pangasinan gaya na lamang sa Magsaysay Fish Market dito sa Dagupan City at mabenta pa din naman ang produkto lalong-lalo na sa usapin ng pinagmamalaking Dagupan Bangus. Kasama na dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Bats Agtalaw, Tatak RMN Network News. Maraming salamat, Rajuman Buds Agtalaw. Naitala ng Philippine Statistics Authority o PSA nitong December 2023 ang pinakamabilis na pagtaas ng presyo ng bigas sa nakalipas na 14 na taon. Ayon po kay PSA National Statistician and Civil Registrar General Undersecretary Claire Dennis Mapa, nasa 19.6% ang rice inflation na mas mataas kumpara sa 15.8% noong November 2023. Batay sa datos ng PSA, ang average na presyo ng regular milled na bigas noong Disyembre ay tumaas sa 48 pesos and 50 centavos kada kilo mula sa 46 pesos and 73 centavos noong November 2023 at mas mataas rin sa 39 pesos and 63 centavos noong December 2022. Para naman sa well-milled rice, mabibili ito sa 53 pesos and 82 centavos kada kilo nitong December 2023. Nasa 10 piso ang itinaas mula sa presyo nito na 43 pesos and 98 centavos per kilo noong December 2020 o December 22. So medyo tumaas ito, of course, noong September, ito yung unang spike, no? 17.9% and then bumaba siya noong October to 13.2, November tumaas 15.8 and now December 19.6. The last highest
rice inflation ay noong March 2009 na umabot ng 22.9%. So this is the highest since March 2009. Si PSA National Statistician and Civil Register General Undersecretary Claire Dennis Mapa. Samantala, kinumpirma po ni Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG Chairman Rosendo So na patuloy na tumataas ang presyo ng palay sa bansa. Ayon kay So, kumonti kasi ang produksyon ng palay nitong mga nagdaang buwan. Sa kabila nito, umaasa naman si So na makabawi ang bansa pagdating ng anihan sa Marso. Up to March, aani natin mga March 15 pababa, mga March 3rd week, aani natin. So doon pa lang natin makita dahil ang Thailand is mag-aani din ng March. Yun ang nakikita natin. So, and Vietnam, doon natin makita kung paano ang price ng world market din. Si SINAG Chairman Rosendo So sa interview ng DZXL News. Network News. Mga bago at magagandang uri ng native corn na katakdang ipamahagi at ibenta ng DA o Department of Agriculture sa mga magsasaka. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Silvestre Labay. RMN Live Report. Inihayag ngayon ng Department of Agriculture o DA na nakatakdang ibenta at ipamahagi ng kagawaran sa mga magsasaka mga bago at mas magandang uri ng native corn. Ayon sa DA, maraming magsasaka ang magbibenepisyo sa nasabing produkto, particular mga nasa Cagayan Valley, South Cotabato at Soc-Sargen. Paliwanag ng DA, abot sa 5.79 metriko tonelada ng aning butil na mais ang maipamamahagi sa bahagi ng Luzon, habang nasa 4.35 metric tons naman sa Mindanao. Layon ng naturang hakbang na maipakita sa mga magbubukid ang matibay at makapal na balat ng naturang produkto na kayang labanan ang pamimeste ng mga insekto at iba pang uri ng sakit sa agri-products. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Silvestre Labay. Tatak, RMN. Maraming salamat, Radyoman Silvestre Labay. Pagpapalawig sa RCEP program isinulong sa Kamara. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Grace Mariano. Iginiit ni Nueva Ecija Representative Ria Vergara ang pagpapalawig sa pagpapatupad ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF program na magtatapos ngayong 2024. Ang panawagan ni Vergara ay nakapaloob sa inihain niyang House Bill No. 9547 na mag-aamyenda sa Agricultural Tarification Act. Batay sa batas, isa sa ilalim ito sa mandatory review ang RCEF sa ika-6 na taon upang madetermina kung ipagpapatuloy, aamyendahan o tuluyan na itong tatapusin. Bunsod nito'y nais ni Vergara na mula sa 6 na taon ay gawing 12 taon ang implementasyon ng programa dahil malakian niya ang naitutulong nito sa sektor ng pagbibigas sa bansa. Sa ilalim ng RCEF program, mula sa tariff revenue sa loob ng 6 na taon ay kukuha ng 10 bilyong piso para sa makinarya, rice seed development, propagation and promotion, pinalawig na rice credit assistance o pautang at rice extension services. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak, RMN. Maraming salamat, Radyoman Grace Mariano. 29 million pesos na halaga ng bayad pinsala ipinamahagi sa mga apektado ng ASF sa Western Visayas. 29 million pesos po yan na halaga. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Joshua Kenneth Anas ng IFM Rojas. Aabot sa 29 na milyong piso ang ipinamahaging indemnification mula sa Department of Agriculture sa mga hog raisers na apektado ng African Swine Fever sa Western Visayas. Kasunod ito ng isinagawang depopulation sa mga apektadong lugar at disease investigation upang matukoy ang mga kwalipikadong benepisyaryo sa programa ng ahensya. Kabilang sa nakatanggap ng naturang tulong ang 74 na hog farmers mula Iloilo, 7 sa Guimaras, 409 sa Aklan, 5 sa Antique, 20
sa Negros Occidental at 677 naman sa Capiz. Nabatid na noong nakaraang taon, nakatanggap ng tig 5,000 piso ang bawat kwalipikadong hog raisers na may hindi bababa sa 20 depopulated hogs. Kasama mo sa RMN DYVR at IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Anas, Tatak RMN. Maraming salamat, Radyo Man, Kenneth Joshua Kenneth Anas. Balik normal na ang supply ng kuryente sa Panay Island. Simulang kahapon po yan matapos ang malawakang power outage sa buong Western Visayas. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nakamit na ng Panay subgrid ang 300 megawatts ng power upang mapatatag ang supply ng kuryente sa isla. Tinanggal na ng NGCP ang restriction sa demand sa isla upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply sa lugar. Gayunpaman, patuloy pa rin ang monitoring ng Department of Energy upang hindi na bumaba ang demand ng supply ng kuryente. Umaasa ang ahensya na wala nang mangyayaring malawakang brownout sa nasabing lugar. Una lang sinabi ni Energy Undersecretary Mario Marasigan na naagapan sana ang malawakang power outage sa Panay Island kung agad na aksyonan ang pagpalian ng planta ng kuryente sa mga unang oras nang mangyari ito. Nagkaroon po ng internal problem. Yung isang unit po ng PEDC sa Iloilo, meron po itong 83 megawatts. Pero kahit nagkaroon ng outage yung unit na ito, may sapat pa pong supply ng kuryente sa Panay. Pero sa loob po ng 2 oras, hindi po tayo nakakita ng karampatang aksyon kung saan po patuloy na tumataas yung ating demand sa Panay Island. Pero alam na po natin na mayroong supply deficiency. Parang hindi naman po siya total deficiency. Pero dahil na rin po sa nagkaroon po ng problema yung ating pong system operation, nagkaroon po ng imbalance. Yung pong imbalance sa ating grid system, siya po yung nag-cause kung bakit nagkaroon po ng halos simultaneous outages yung iba pang mga plant na natin sa Panay. Si DOE Undersecretary Mario Marasigan sa interview ng DZXL News. Una na rin sinisi ni Energy Secretary Rafael Otilia sa NGCP ang malawakang power outage sa Panay Island. Samantala, kasado na sa January 11 ang isasagawang investigasyon ng House Committee on Energy hinggil sa Panay Island power outage. RMN Network News. Investigasyon ng Senado sa malawakang blackout. Malawakang blackout po dyan sa Panay Island ikakasana sa susunod na linggo. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Man Conde Bata. RMN Live Report. Sisimulan na sa susunod na linggo ang investigasyon ng Senado sa malawakang blackout sa Panay Island. Itinakda ng Senate Committee on Energy na pinamumunuan ni Senator Raffy Tulfo ang pagdinig sa power outage sa Panay Island sa January 10. Bukod sa sanhi ng power interruption na nakaapekto sa mga lalawigan sa Western Visayas, kasama rin sa sisilipin ang pagrepaso o pagbawi sa pangkisa ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Pangunahing sinisisi sa nangyaring malawakang power outage sa Panay Island ang NGCP at iginiit ni Tulfo na ang paulit-ulit na kapalpakan nito ay sapat na grounds para reviewin ang prangkisa ng NGCP. Binigyang din ng senador na dapat ay natuto na ang NGCP sa nangyari noong Abril ng 2023 na malawakang rotational brownout sa Panay at Negros matapos pumalpak ang transmission lines ng NGCP. Git pa ni Tulfo, panahon na para madaliin ang pagre-rebisa at agarang pagtanggal ng prangkisa ng NGCP dahil 1 dekada at kalahati nang nagsasakripisyo ang taong bayan sa mga kapalpakan nila. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Bata, Tatak RMN. Network News. Muli iginiit ng National Grid Corporation of the Philippines ang hindi planadong pag-shutdown ng mga power generation ay ang pangunahing dahilan ng malawakang brownout sa Panay Island. Ayon sa NGCP, ang tanging mandato nila ay nakatuon lamang sa paghatid ng kuryente mula sa mga producer patungo sa grid connecting area sa bansa. Dagdag pa ng ahensya, maaari lamang silang magbigay ng overview ng kasalukuyang sitwasyon ng supply at demand at magpadala ng anumang magagamit na kuryente. Hindi sila maaring mangialam hinggil sa usaping power generations.
Pinabulaanan din ng NGCP ang mga paratang na nabiguraw sila sa trabaho na patatagin ng transmission system at hindi raw sila transparent sa pagbibigay ng impormasyon sa publiko. RMN Network News. Pangulong Bongbong Marcos Jr. pinabibilisan sa NGCP na marisolba ang problema sa ilang blackout sa Western Visayas. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Rhea Mamogay Su. RMN Live Report. Inutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Energy Regulatory Commission o ERC na bilisan ang pagkumpleto sa Rate Reset Review para sa System Operator ng National Grid Corporations of the Philippines o NGCP. Ito'y kasunod ng nararanasang malawakang blackout sa Western Visayas simula pa noong January 2. Ayon pa sa Pangulo, noong August 2023, nangako ang NGCP na kukumpletuhin na ang Mindanao, Visayas at Panay Negros Cebu Interconnection pero hindi ito nangyari. Kaya naman utos ng Presidente sa NGCP na dapat ay patuloy na sumunod sa statutory at regulatory obligations. Umaasa ang Pangulo na makukumpleto ang pangakong ito ng NGCP ngayong Enero. Naniniwala ang Pangulo na ang matagal na malawakang blackout sa Western Visayas ay nagdudulot ng hirap sa mga residente, lalo na sa mga negosyo, kabuhayan at mga nangangailangan ng healthcare. Ito na ang pangalawang pagkakataon na nakaranas ng matagal na malawakang blackout sa Panay Island na sakop ng Western Visayas. Panawagan naman ng Pangulo sa NGCP na maging proactive para sa maayos na distribution utilities at mas maging cooperative upang mas maging maayos ang pamamahala sa mga loads at maiwasan ang pag-collapse ng system. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Accountability lies with the NGCP. They are tasked with grid stability. Stability involves proactive responses to breakdowns and unexpected events, a duty that NGCP unfortunately has not fulfilled adequately. Sa huli, pagtitiyak ng Pangulo na ginagawa ng pamahalaan ng lahat para marisolba ang problemang ito sa kuryente upang hindi na maulit pa sa mga susunod na panahon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Rhea Mamogay Sutatak RMN. Network News. Maraming salamat, Rajuman Rhea Mamogay Su. Nasa 2 na ang naitalang nasawidan sa paputok sa buong bansa. Ito'y matapos bumanaw ang 44 years old na lalaki sa Ilocos Region na unang naitalang sugatan sa paputok. Pumalo naman sa 600 ang kabuuan ng bilang ng firecracker-related injuries sa pagsalubong ng bagong taon. Ito'y matapos makapagtala ang Department of Health ng 15 bagong kaso ng nasugatan sa paputok. Ayon sa DOH, 11 rito ay fireworks-related injuries at 4 naman ang dahil sa stray bullet o yung ligaw na bala. Network News. Nakiusap ang pamunuan ng Quiapo Church na huwag nang halikan ang imahe ng itim na poong Nazareno. Kasunod ito ng pagsisimula ng ngayong araw ng tradisyonal na pahalik o yung pagpupugay na gaganapin sa Quirino Grandstand. Sinabi ni Nazareno 2024 spokesperson Father Hans Magdurulang na kailangan pa rin magsuot ng face mask lalo na sa mga dadalo sa pahalik. Nasa mahigit 2 milyong deboto ang inaasahang lalahok sa Traslasyon 2024 sa darating pong January 9. Nagpaalala na rin si Magdurulang na bawal sampahan ng andas o ang andas ng Nazareno. Huwag magtulakan at huwag magdala ng mga bag. Pwede pa rin maghangis ng mga panyo na ipupunas ng ihos sa imahe ng Nazareno. Samantala, kasado na ang paghahanda ng mga kaukulang ahensya sa nalalapit na Traslasyon 2024 sa January 9. Network News. Walang namomonitor ang Philippine National Police na destabilization plot laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na walang katotohanan ng mga usap-usapan sa online na destabilisasyon laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasabi nito, nakiusap si Fajardo sa publiko na maging mapanuri sa mga nakikitang impormasyon sa internet. Samantala, nanindigan naman ang Armed Forces of the Philippines o AFP na hindi natitinag sa ang kanilang katapatan sa saligang batas at watawat ng Pilipinas. Pinawi rin ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. ang pangamba ng publiko hinggil sa destabilization plot at nangakong mangingibabaw ang pagkakaisa upang mapuksa ang lahat ng banta
sa kapayapaan at seguridad. Balitang Sports. Bibigyan ng malaking pagkilala sa Philippine Sports Writer Association sa annual awards ang Gilas Pilipinas at ang Philippine Women's National Football Team na Pilipinas sa darating na January 29. Igagawad sa Gilas ang President's Award dahil sa malaking karangalan na ibinigay sa bansa ng masungkitang gold medal sa Asian Games at maging sa SEA Games itong nakalipas na taon. Habang ang Pilipinas naman ay bibigyan ng Golden Lady Booter Special Award dahil sa pambihirang pag-qualify sa 2023 FIFA Women's World Cup. Una ng pinangalanan ng Paul Volter na si EJ Obiana na napili naman bilang Athlete of the Year. Network News. At sumainyo mga nangunang balita, ako po si Radyo Man, Jenny Pahilanga mula sa Arman Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Sa inyo pong lahat, magandang umaga. Inyo pong natunghayan ang